Ang pag-issue ng Certificate to File Action. Unang dahilan, kung sa kabila ng pag-uusap o sa kabilang partido ay walang chance na magkasundo sa harap ng pangkat o lupon, ito po ay dahilan para bigyan na kayo ng CFA. Kapag may repudiation na nangyayari, pag ito hindi na pag hindi siya dishated at may talagang pagtutol, ito rin po ay mawawalan ka ng karapatan sa kaso for seeking judicial course or filing counterclaim. Kasi nga, hindi ka sumipot. Ikaw ay mawawalan ng karapatan na iakyat ang kaso sa korte or magkaroon ng kontrademanda sa reklamo sa iyo. Ayan po ay isa sa mga reason kung magiging disadvantage mo pag hindi ka sumipot. Pero may mga exception to the rules naman dito para sa hindi pagsipot sa summons. Halimbawa, nagkasakit ka, o may sakit ka, o may iba pang mabibigat na kadahilanan kaya hindi ka makakadalo sa imbitasyon. Paano kung ayaw o hindi tumupad ng pinagkasunduan ang inirereklamo? Sinasabi sa batas, ang settlement sa barangay ay final and executory. Siya po ay after 10 days po, kung walang repudiation, ang napagkasunduan ay maituturing na final judgment of court na. So kung walang pagtutol, walang nag-repudiate at ito'y dishated na, within 10 days, dapat na-execute na yung final decision kung walang repudiation. So, ang nirereklamo, pwede kagad dumiretso mag-file sa court kung hindi niya tinupad yung pinagkasunduan nyo sa barangay sa loob ng 6 na buwan. Ang court ay magbibigay para i-execute ang judgment at pag lumipas na ang 6 months, kailangan mag-file ka uli ng panibagong separate action. So kung halimbawa, ito ay lumampas na ng 6 months, magpa-file ka uli ng action. Kaya dapat iyon ay ma-implement o ma-execute within 6-month period. Or else, magpa-file ka uli ng panibagong. Ang hindi pagsipot sa summon ng barangay, ikaw ay pwedeng maasunto ayon sa Section 515, refusal or failure of any party or witness to appear before the lupon o pangkat, katarungang pagbarangay under Section 7, Book 3. Pwede kayong makasuhan ng indirect contempt of court. Ayon yan sa Section 7. At ang punishment ng indirect contempt of court, pwede kang mag-fine o makulong. Ang fine po nito ay hindi po hihigit sa 5,000 at ang pagkakulong naman ay hindi po hihigit ng 1 buwan. Bakit siya makakasuhan ng indirect contempt? Dahil sa hindi siya umasal ng maayos, dahil hindi niya sinunod ang kanyang summons. Mawawalan ka ng karapatan sa kaso for seeking judicial course or filing counterclaim. Kasi nga, hindi ka sumipot. Ikaw ay mawawalan ng karapatan na iakyat ang kaso sa korte or magkaroon ng kontrademanda sa reklamo sa iyo. Ayan po ay isa sa mga reason kung magiging disadvantage mo pag hindi ka sumipot. Pero may mga exemption to the rules naman dito para sa hindi pagsipot sa summons. Halimbawa, nagkasakit ka, o may sakit ka, o may iba pang mabibigat na kadahilanan kaya hindi ka makakadalo sa imbitasyon sa iyo. Saan ka barangay dapat mag-file ng kaso at ano ang proseso? What are the venues of action to file? 1.
Kapag nakatira ka sa isang barangay, kung saan parehong barangay nyo, doon mo ifa-file ang kaso o reklamo mo. Pangalawa, kapag magkaiba ang barangay, ang rules dito ay kung saan nakatira ang nagrereklamo, doon siya magpa-file. Kung halimbawa naman, madami siyang nirereklamo at iba-iba ang barangay na kinasasakupan ng kanyang mga nirereklamo, siya po ay mamimili kung saan niya gusto mag-file. Pangatlo, kapag ang kaso ay may kinalapan sa lupa or property, dapat doon ka mag-file kung saan located yung property. Number 4, kapag ang kaso ay may kinalaman sa workplace or institution, dapat mag-file ka kung saan yung workplace mo or opisina or yung institusyon. Mawawalan ka ng karapatan sa kaso for seeking judicial course or filing counterclaim. Kasi nga, hindi ka sumipot. Ikaw ay mawawalan ng karapatan na iakyat ang kaso sa korte or magkaroon ng kontrademanda sa reklamo sa iyo. Ayan po ay isa sa mga reason o magiging disadvantage mo pag hindi ka sumipot. Pero may mga exception to the rules naman dito para sa hindi pagsipot sa summons. Halimbawa, nagkasakit ka, o may sakit ka, o may iba pang mabibigat na kadahilanan kaya hindi ka makakadalo sa imbitasyon. Mawawalan ka ng karapatan sa kaso for seeking judicial course or filing counterclaim. Kasi nga, hindi ka sumipot. Ikaw ay mawawalan ng karapatan na iakyat ang kaso sa korte or magkaroon ng kontrademanda sa reklamo sa iyo. Ayan po ay isa sa mga reason o magiging disadvantage mo pag hindi ka sumipot. Pero may mga exception to the rules naman dito para sa hindi pagsipot sa summons. Halimbawa, nagkasakit ka, o may sakit ka, o may iba pang mabibigat na kadahilanan kaya hindi ka makakadalo sa imbitasyon. Pero may mga exception to the rules naman dito para sa hindi pagsipot sa summons. Halimbawa, nagkasakit ka, o may sakit ka, o may iba pang mabibigat na kadahilanan kaya hindi ka makakadalo sa imbitasyon sa iyo. Saan ka barangay dapat mag-file ng kaso at ano ang proseso? What are the venues of action to file? 1. Kapag nakatira ka sa isang barangay, kung saan parehong barangay nyo, doon mo ifa-file ang kaso o reklamo mo. Pangalawa, kapag magkaiba ang barangay, ang rules dito ay kung saan nakatira ang nagrereklamo, doon siya magpa-file. Kung halimbawa naman, madami siyang nirereklamo at iba-iba ang barangay na kinasasakupan ng kanyang mga nirereklamo, siya po ay mamimili kung saan niya gusto mag-file. Pangatlo, kapag ang kaso ay may kinalapan sa lupa or property, dapat doon ka mag-file kung saan located yung property. Number 4, kapag ang kaso ay may kinalaman sa workplace or institution, dapat mag-file ka kung saan yung workplace mo or opisina or yung institusyon. Pero may mga exception to the rules naman dito para sa hindi pagsipot sa summons. Halimbawa, nagkasakit ka, o may sakit ka, o may iba pang mabibigat na kadahilanan kaya hindi ka makakadalo sa imbitasyon sa Ang iyo. hindi pagsipot
sa SOMO ng barangay, ikaw ay pwedeng maasunto ayon sa Section 515, refusal or failure of any party or witness to appear before the lupon ng pangkat katarungang pagbarangay under Section 7, Book 3. Pwede kayong makasuhan ng indirect contempt of court. Ayon yan sa Section 7. At ang punishment ng indirect contempt of court, pwede kang mag-fine o makulong. Ang fine po nito ay hindi po hihigit sa 5,000 at ang pagkakulong naman ay hindi po hihigit ng 1 buwan. Bakit siya makakasuhan ng indirect contempt? Dahil sa hindi siya umasal ng maayos, dahil hindi niya sinunod ang kanyang summons. Mawawalan ka ng karapatan sa kaso for seeking judicial course or filing counterclaim. Kasi nga, hindi ka sumipot. Ikaw ay mawawalan ng karapatan na iakyat ang kaso sa korte or magkaroon ng kontrademanda sa reklamo sa iyo. Ayan po ay isa sa mga reason kung magiging disadvantage mo pag hindi ka sumipot. Pero may mga exception to the rules naman dito para sa hindi pagsipot sa summons. Halimbawa, nagkasakit ka, o may sakit ka, o may iba pang mabibigat na kadahilanan kaya hindi ka makakadalo sa imbitasyon sa iyo. Saan ka barangay dapat mag-file ng kaso at ano ang proseso? What are the venues of action to file? 1. Kapag nakatira ka sa isang barangay, kung saan parehong barangay nyo, doon mo ipa-file ang kaso o reklamo mo. Pangalawa, kapag magkaiba ang barangay, ang rules dito ay kung saan nakatira ang nagrereklamo, doon siya magpa-file. Kung halimbawa naman, madami siyang nirereklamo at iba-iba ang barangay na kinasasakupan ng kanyang mga nirereklamo, siya po ay mamimili kung saan niya gusto mag-file. Pangatlo, kapag ang kaso ay may kinalapan sa lupa or property, dapat doon ka mag-file kung saan located yung property. Number 4, kapag ang kaso ay may kinalaman sa workplace or institution, dapat mag-file ka kung saan yung workplace mo or opisina or yung institusyon located.